gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang maganda at maulan. Maganda nga ba yung maulan? Oo, kaya no, 'di ba? Ilang buwan ka ng tuyot. Ano ba 'yan? Minsan na nga, sabi ko nga kanina, minsan na nga lang akong mabasa, patakpan ng ulan. Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Isang magandang hapon pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga. Siyempre sa ating mga papamon drivers, mag-iingat dahil basa ang lansangan. Kapag basa, madulas. Diba na mag-iingat po kayo, lalong-lalo na ang ating mga grab drivers at in-drive drivers, diba, na walang sawang nakatutok sa atin, lalong-lalo na itong sina Moises Amansek, sina Edito Ella Adriatico Jr., sina Ronald Agcanas, Mark Samuel, Marvin Rondilia, and Domingo Ricardo Bobis, Ronald Soriano. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre kakalimutan ko ba naman ang mga taga West Crames, San Juan. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon. At sa mga taga, dyan sa may Kamuning, Quezon City, hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Magandang hapon na rin sa mga taga Signal Village, Taguig. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Kakalimutan ko ba naman na sa Taguig na ako, hindi ba? Kakalimutan pa ba naman natin batiin yung mga yan, hindi ba? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays on our YT channel na Energy FM 1067. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, diba, sa mga nagtataka na marami na nakapanood sa akin during live. Hoy! During live lang, hindi sa mga kung ano-ano. Nakakaloka, diba? Well, diba, marami nagsasabi na, Kapitana, ang lakas mong kumain pero hindi ka nataba. Pero eto, share ko sa inyo ang aking sekreto. O, eto na. Secret, hindi ko na i-gatekeep. Dahil yan sa MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Alam niyo ba na about MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen. Mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawa at kalusugan. Kaya naman plus, dahil may dagdag benefits ito ng CoQ10 at L-Carnitine. Alam niyo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At ang L-Carnitine naman, ito yung sinasabi ko, diba? Ay isang uri naman ng protina na tumutulong sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron kang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit, diba? Syempre sa lahat pa rin po ng mga nandirito kina Al Rances. Tama nga ba? Oo. Hello po sa Team Fruit Salad at Team Walkout. Aba, uy, na-miss ko kayo guys. Diba? Kamusta ba kayo mag-walkout? Balik na ba ulit? Diba? Hello po. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nagtataka, sino nga ba ako? Ako po si Kapitana Sisa, naubod ng ganda ako. Pag ganitong naulan, diba? Pag ganitong may mga masama ang panahon, diba?
Nakakaloka. Ako po si Kapitano Sisa na ubod ng ganda. O, diba? Eto na ang chika ni Sisa. Woo, 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 woo! Ang ating unang chika for today's video. Nako, nakakaloka. Mainit na pinag-uusapan ngayon. Diba, Daryl Fukunaga, Kim Concepcion. Hi po sa mga AC/DC contract and engineer. Pa-shoutout daw. Kamusta naman, Kim Concepcion? Kahapon nandito lang siya. Diba, Mary Grace Peña? Ayan. Hello po sa'yo. Or Pera? Ayan. Ang taray naman ang pangalan niya, diba? Mary Grace Pera. Hello po. Pengi. Eto na, mainit na pinag-uusapan ng social media kamakailan lamang. Diba, bagamat walang kumpirmasyon ay nananatiling katang-isip ng ilang mga tao at questionable. Nagbibigay ng katanungan sa mga tao dahil nga may kumakalat na balita na di umano na ino-offeran daw. Diba, daw pero walang kumpirmasyon. Diba, itong si Vice ganda ng GMA7 na mapabilang sa kanilang network. May chismis pa nga na lumaganap na ito daw si Meme Vice ay nakikipagpulong na. Oo, hindi sa Senado, hindi rin sa Kongreso. Sa mga, alam mo yon, top management daw ng Kapuso Network, diba? Pero marami din naman na nagsabi na parang hindi naman siguro. Parang wala namang katotohanan. Maski ako, no, nung nabalitaan ko ito, nang kumalat ito, parang sa loob-loob ko na, ay, parang medyo fake news, diba? Hindi ako maniniwala na talagang si Vice iiwan ng ABS-CBN. Bagamat alam natin, ang alam ko parang 2023 natapos yung kanyang kontrata sa ABS-CBN. Tapos ever since, hindi na siya nag-renew. Pero nandoon yung kanyang personal commitment, diba? Sa kanyang, sa network na nagtiwala at nagpayabong ng kanyang karera at natuluyan siya nakilala bilang isang unkabogable superstar. 'Di ba? Na si Vice ganda, 'di ba? Kaya nga naman parang nung nabalitaan ko nga ito, totoo ba may pag-uusap? Tinanong ko din naman sa ilan natin mga source diyan sa Kapuso na parang wala naman daw silang naririnig na ganun, hindi ba? Tsaka isa pa, bakit kailangan pa, 'di ba? Ako the way I see it, ba't kailangan pa na piratahin kung saan network? May laya naman na silang makagawa ng proyekto kung saan saang network, 'di ba? Tulad na lang ang Showtime, 'di ba? Na dating ABS na papanood na ngayon sa GMA7 na ngayon na talaga nagpapakita naman ng magandang outcome when it comes to business, 'di ba? Na although alam naman na natin na medyo hirap ng konti when it comes to advertisers, but still, 'di ba? Tinatangkilik pa din sila, pinanonood pa din talaga sila, 'di ba? Katulad ng ibang mga noontime shows sa iba't ibang mga networks. Tsaka isa pang, parang imposible din yan kasi parang recently, I don't know, correct me if I'm wrong, parang recently, parang nasabi nga ba ni Meme na malapit nang kasing matapos ang mga shoots nila for Everybody Sing. Kung saan posibleng, alam mo yon, ipalit yung kanyang, alam mo yon, na parang late night show na Gandang Gabi Vice. Tsaka isa pa, diba, kilaro niya yun din, nung parang inimbitahan din siya sa isang symposium sa isang university na sinabi nga niya na yes, magbabalik ang GGB, diba, na kung saan nga naman, kung sakali naman na posibleng magkaroon ng collaboration ito. Lalo pat, diba, kahapon nabalita nga natin na nagkakaroon muli ng pag-uusap ang TV5 at ang ABS-CBN. Kung sakaling matuloy ito, posibleng sa lahat ng network mapanood ang GGB kung sakali man din matuloy ito, diba? Tsaka ang dami naka-line up na project yata ni Vice sa ABS. So I don't think na may katotohanan ng balitang nag-umiikat ng social media like yung mga pakalat nila, diba? Good PM DJ pa shoutout po watching from ayan, Datu Montawal. Datu Dunguan. Ayan, hello po. Jeff Tads Oliveros, thank you for watching. Si Avela, last 3 minutes po, transition. May puting telon na ako dyan sa harapan. Diba? Pero yun na nga, diba? Huwag po muna tayo magpanik, huwag po muna tayong mangamba
sa mga, alam mo yun, when it comes to social media, yun ang nga yung sinasabi, di ba? Huwag po muna natin kaagad paniwalaan. Kasi nga naman, uso dyan yung mga AI, tas yung pala, wala palang katotohanan. Tapos, di ba, magbabalita, wala rin namang basihan. Yung mga ganon. Sabi niya, pag si Meme napapirma ng GMA, baka mabuwag ang Showtime family niya na hindi na, hindi na natatanggap ng mga fans yun. Ako naman, parang hindi. Kasi bilang siya ang punong parang nagtitimon, diba? Tama ba ang term ko doon? Siya ang nagtitimon sa Showtime kasama ng ibang mga hosts. Kasi siya yung pinaka parang head eh. Diba? Iiwan niya yun. Diba? Ilang beses nang pinalayas sila. Eh, hindi naman pinalayas, diba? Pero parang ganun din yun eh. Magagandahin ko ba? Diba? Nawalan sila ng channel. Hindi alam kung saan lilipat. Problema niya yun. Diba? Kung paano magkakatrabaho at hindi mawawalan ng trabaho yung kanyang mga kasama sa Showtime. Tapos, diba? Kung totoo man yung kumakalat na balita. Pero ako mismo, parang hindi ako naniniwala doon. So, patuloy pa rin natin naman yan masusubaybayan. Diba? Na nakakaloka. Shoutout po sa family Gandesha. Yan, from General Trias, Cavite, sabi ni Avela Riala. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sinabi ni Vice Ganda noon na hindi niya raw iiwan ang It's Showtime. Totoo naman, di ba? Kim Concepcion, pwede po bang mag-volunteer ng tanod sa inyo? Wow, grabe. Yung magpapatrol. Bakit hindi? Diba? Na nakakaloka. Si Alan, ayan. Sabi niya, good PM DJ, shout out watching from, ayan. Nabati na natin, Bilongan. Diba? Hello po, magandang hapon po. Pero yun na nga, diba? Hanggat wala pa naman tayo nakikitang statement na nilalabas kahit pa sabihin mo under GMA or kay Meme Vice sa Showtime, sa ABS-CBN, hanggat napapanood pa rin natin sila, diba? Subaybayan na lang natin. Kasi nga nabanggit ko nga kanina, bakit pa kailangan kang pumirma sa isang network kung may laya ka naman habang inaagaw ng signal? May signal ng jam sa boses ko. Diba? Excuse me po. Diba? Inaagaw na ng signal ng boses ko. Pero yun na nga, diba? Bakit mo ba kailangan pang, alam mo yun, magstay sa isang network kung gaya ng sinabi ko nga, may laya ka naman magtrabaho sa iba't ibang network, hindi ba? Anyways, good luck na lang din. And, diba, sana nga magkatotoo nga na after nga ng Everybody Sing ni Meme Vice Ganda, mapanood na natin ulit. Ang laging inaantabayanan every Sunday night, diba? Ang Gandang Gabi Vice na talagang sobrang tumatak yan. Kahit pa sabihin mong late night show yan, inaantabayanan pa rin ng karamihan at marami nagpupuyat dyan, diba? Anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika para sa ating first gap ng programang Chika ni Sisa sa ating pagbabalik. Isang umaatikabong chikahan na naman ng daladala ng magandang bakla. Ako po si Kapitana Sisa, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito mo lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.